Nanawagan po ngayon ng ilang labor group sa Pasig City Regional Trial Court na alisin na po ang ipinataw nitong injunction laban sa 85 peso wage hike. Para po yan sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa grupong Federation of Free Workers, nabigo ang employers na humingi po ng naturang court order na magbigay po ng 10 bilyong pisong bond bilang requirement sa korte. Dahil nga dito, kinwestiyon ng grupo ang korte kung bakit hindi pa rin iniaalis ang naturang injunction kahit hindi nakapag-comply sa bond requirement ang mga petitioner. Hulyo pa dapat na ipatupad ang unang tranche o bahagi po ng wage hike para sa mga manggagawa pero naantala dahil pa rin sa pagharang ng korte. Inilatag na ng Department of Education ang mga hakbang para masiguro na hindi mapag-iiwanan ang mga estudyante dahil sa sunod-sunod na suspensyon ng klase bunsod ng masamang panahon. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, isa sa nakikita nilang solusyon ay palakasin ang alternative learning sa mga bata. Isinusulong din ng ahensya ang school-level class resumption para mapigilan ang learning loss. Very vulnerable talaga yung key stage 1 o yung grades 1 to 3 natin. Kasi sila po yung hindi pa nagbabasa. Karamihan po sa kanila, no? Lalo na po na nasa grade 1. So kailangan talaga ng teacher interaction. Kailangan po talaga ng direct delivery ng instruction. Marami na po kami in-explore, Ms. Chacha, no? In terms of modality. Hindi lang po yung module, but we are also exploring the use of cellphone, the use of gadgets. Yan po ang tinig ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma. Samantala sa ibang balita, tiniyak ng Senado na ito na nga susuriin at bubusisiin nilang mabuti ang mahigit 107 billion pesos na pondo na hinihingi po ng DPWH para sa ilang flood control projects sa taong 2027. Ayon sa ilang senador, wake-up call o paalala ulit sa publiko at sa mga mambabatas. Ang malawakang pagbaha bunsod po ng habagat sa lawak din ng katiwalian sa flood control projects. Malinaw daw na korupsyon ang dahilan ng mga pagbaha, lalo't nauwi sa wala ng o nauwi lamang sa wala ang mahigit 1.9 trillion pesos na flood control funds na ibinuhos ng gobyerno mula po taong 2011 hanggang 2025. Kabilang daw sa hahanapin ng mga senador sa budget hearing ng DPWH ang updated na master plan ng gobyerno na unang binuo pa noong panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino pero hindi ginamit ng mga sumunod na administrasyon. Nananawagan naman ang grupo ng mga eksperto na ipagpaliban muna ng pamahalaan ang plano nitong nationwide active shooter simulation ng DepEd. Ayon sa Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, baka makasama pa ang naturang drill sa mga bata. Posible raw kasing magdulot ng psychological harm o negatibong epekto sa pag-iisip ng mga bata ang naturang drills at wala ring ebidensya na epektibo ito laban sa school shooting. Suportado raw ng National Academies for Science, Engineering and Medicine ang naturang pag-aaral. Nakatakdang magsagawa ng nationwide school safety drills ang DepEd bukas, August 25. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.